Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Adabul Muta'allimin. Alhamdulillah, nakapag-resume tayo. Sa sumunod na chapter, Adabu Majlisil Ilm. Ang mabuting asal sa pagdalo sa mga pagtitipon sa pag-aaral o mga pag-aaral mismo. Sumari ito sa masjid, sa classroom, seminar at iba pa. So lahat ito applicable inshallah. O kahit kahit anak na tinuturuan ng magulang, ganito rin ang kanyang magiging asal. Kung natalakay na natin nung nakaraan yung adab ng nagtuturo, mabuting asal ng nagtuturo inshallah. So ngayon naman mabuting asal ng estudyante kapag nandun siya sa classroom o sa masjid o saan pa man na may pagtuturo inshallah. Kahit yung bata na tinuturuan nga ng magulang. Inna Allah azza wa jalla ikhtassa min khalqihi man wafaqahum littafaqquhi fid din. Si Allah subhanahu wa ta'ala, naghirang daw siya sa ilan sa kanyang mga nilikha na sila insyaallah ay makakaunawa sa relihiyon. Kumbaga ang kaalaman at ang pag-unawa sa relihiyon, hindi ito basta-bastang makakamit. Hindi ito basta-bastang nakakamit. Makakamit lang ito syempre ng mga, kumbaga, biniyayaan ni Allah ng kaalaman. Hindi porke matalino ka, maintindihan mo ng relihiyon. Kumbaga, hindi porke di ba, mataas grade mo sa eskwelahan, tapos pag nag-aral ka ng Islam, maintindihan mo yung relihiyon, hindi rin eh. Nasaan yun? Nasa gabay ni Allah. Nasa gabay ni Allah. Di ba yung hadith? Mayuridillahu bihi khaira, yufaqihu fid din. Sino man ang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan, ay papaunawa sa kanya ang relihiyon. So, hindi porke matalino sa ibang bagay, magiging matalino rin sa Islam. Magkaiba eh. Magkaiba. So si Allah, siya yung pumipili kung sino yung dudulutin niya na makaunawa at maging maalam sa relihiyon. Siyempre, itong bagay na ito, hindi rin naman mangangahulugan na titigil ang tao sa pag-aaral. Diba, halimbawa, yung tao, hirap siyang mag-aral sa Islam, hirap siyang mag-aral ng Arabic. Diba? Isipin niya, hindi na lang mag-aaral kasi mahirap akong matuto eh. Hindi ganun yun. May iba't ibang talino yung tao. Kumbaga, maaring mahina siya sa pagkakabisado ng mga kaalaman sa Islam o Arabic bilang halimbawa. Pwede may ibig sabihin nun na magpapakagago na lang siya, na hindi na siya magiging mabuti sa ibang mga gawain sa Islam. Bawi-bawi lang, kumbaga. Mahina ka dito, di galingan mo sa ibang bagay, inshallah. Kaya ngayong Arabic natin, di dahan-dahan lang natin yun eh. Hindi tayo nagmamadali. Wala tayong mga semester. Kung kailangan natin 10 taon para maintindihan natin yung ISIM at PL lang. 10 taon, sige. May anak na si Pauzia, nag-aaral pa. Yung pinag-aaral na natin. Sige lang, tuloy lang natin. Inshallah. Yun, wala tayong walang limit sa pag-aaral natin. Kasi dito dito nawawalan ng gana yung maraming mga yung nag-aaral. Kahit sa mga nag-aaral sa masjid, nag-aaral sa mga Islamic center. Kasi ginagawa ng mga Islamic center, ginawa nilang parang eskwelahan eh. May attendance, tapos mayroong exam, tapos may certificate. Paano yung pag natapos ka na nung 2 taon mo na kakadalo doon? Hindi ka na pwedeng pumasok? Titigil ka na? Dapat tuloy-tuloy inshallah. Kaya ganito yung nangyari dito sa atin. Actually, ito pag-aaral natin, may namimintas. Napipintasan ito pag-aaral natin, but wala raw certificate, wala raw merienda. Dami hinahanap eh. Tao talaga pagka walang kaligayahan. Wala raw merienda. Ultimo yun, hinahanap. Di magpa-merienda ka rito, gago ka ba? Di ba?
O, wala pa ng merienda. Kita mo na walang merienda, di ba magpamerienda ka? Tapos ihahambing nila palagi, ba't sa ganito, may ganyan, may... Mula nung unang panahon, mula nung nag-Muslim ako, ganyan na eh. Laging may yung namimintas. Pero wala tayong pakialam dun. Tuloy-tuloy lang tayo, inshallah. Ito yung sistema natin, di ba? O, tuloy-tuloy lang tayo. May mga natapos na nga tayong subject pero pinapalitan lang natin ng bago. Yung qadar, natapos na natin. Yung paniniwala sa mga anghel, natapos na natin. Nawakidul Islam, natapos na natin. 1 taon halos. Pero pinalitan natin ibang mga subject din, alhamdulillah. Yung qadar, pinalitan natin ng sira, di ba? Yung paniniwala sa mga anghel, pinalitan natin ng paniniwala sa mga jinn. Tapos yung nawakidul Islam, pinalitan natin nung talambuhay ng mga sahaba. Di tuloy-tuloy lang. Inshallah. Sige si Allah, faddalahum ala sairil mu'minin. Kasi Allah daw, dinulot niya na yung mga nag-aaral ay magiging mas mainam kaysa sa mga iba pang mga mananampalataya. Fahum sirajul ibadi wa manarul bilad. Sila daw yung mga mananampalataya na nag-aaral at umuunawa sa relihiyon. Sila ay ilaw para sa mga alipin ni Allah. Nagdudulot sila ng liwanag. At manar, mga minaret ng mga bayan. So, kumbaga, kung nasaan man ang maalam, may daladala siyang liwanag, may daladala siyang pakinabang, may daladala siyang ginhawa. Hindi katulad ng tao na hindi nag-aaral, saan man siya mapunta, may kaguluhan. Bawat bukas ng bibig niya, may problema. Hindi mo makitang kumbaga may matinong nangyayari. Parang si Torno, kaya sabi ko sa inyo, huwag nila papatulan niya, di ba, kahapon. No? Alam ko na yan, yung mga ano-ano niya. Tapos sinabihan niyo pa, pag-usapan na lang. Hindi kayo makakapag-usap dyan. Hindi niyo yan. Pag nagharap-harap kayo niyan, lilitisin kayo niyan. Hindi yan para mapakiusapan niyo ano pa man. Lalo na pusa. Big deal palagi pusa. Ilang beses na pinagtalunan yung tae ng pusa. May nangyari ba? Walang mangyari. Tayo na lang mag-a-adjust, inshallah. Tayo na lang. May kasabihan nga, di ba? Walang sino mang nananalo sa baliw. Subukan mo makipagtalo sa baliw. Kaya si Rashid nun, di ko kinakausap yan eh. Sabi ko kay Isa, ikaw ko mausap dyan. Pag ako, sisipain ko na lang yan. Buti tumino naman. Alhamdulillah. Mashallah. Yung pa naman ibig sabihin ng Rashid, di ba? Matino. So yung mananampalataya na maalam, inshallah, saan man siya mapunta? Kahit konting kaalaman lang eh. Konting kaalaman, di ba? Halimbawa ngayon, maraming nagtayo ng mga jamaa. Tapos, hindi pala nila alam, marami sa kanila hindi nila alam yung mga ahkam ng pag-iimam. Marami sa kanila hindi nila alam anong oras ba talaga yung Salatul Eid. Hindi nila alam yung janaza. Kung ikaw may konti kang nalalaman, di mababahagi mo sa mga tao yung nalalaman mo. Kasi minsan maraming hindi maalam, pakialamero, di ba? Gusto nila bida-bida sila. Pero marami sa mga hindi maalam actually, hindi sila kikilos. Sabihin lang nila, hindi namin alam yan eh. Meron din naman ganun. Ikaw maalam ka, di mapapamunuan mo yung kung ano man dapat gawin. Mapapamunuan mo kung ano man yung dapat gawin. Sinbaw, itong masjid na to, di ba? Masjid ito. Kaya umpisa pa lang, dami na problema nito sa totoo lang eh. O yan, naniwala siya sa sabi-sabi. Tama itong orientation ng masjid eh. Tama ito. Hindi niya kailangan iliko yung tiles para dito tayo nakaharap. Hindi eh. Walang problema. Lumihis ka ng konti sa kibla, walang problema. Walang problema. Pinipilit niyang iharap talaga kung saan lumulubog yung araw. Kaya yan, tabi niya yung masjid natin. Kung alam niya na walang problema pala. Kasi nga, di ba? Wala namang problema kasi unang-una, yung hadith, sinasabi, al-kiblatu bainal masyriqi wal maghrib. Ang kibla ay sa pagitan ng silangan at kanluran. Kahit nandun pa tayo nakaharap,
Kumbaga, yung medyo nakalihis tayong doon konti, walang problema. Kasi ang mahalaga, hindi tayo nakatalikod sa kibla. At gayon din, nung panahon ng mga sahaba, may compass na ba? Wala rin naman, di ba? Meron bang sahaba nung kinuha niya yung cellphone niya? Uy, pihit tayong konti, wala tayo sa kibla. 0.75 degrees o degree, 0.75 degree, pihit tayo, kailangan saktong-sakto. Walang ganun. So kung alam yung tao yung ginagawa niya sa masjid, di ba? Hindi niya kailangan pihit-pihitin yung carpet sa masjid. Okay na ito, yung diretso doon, walang problema. O tapos sa janasa, o alam mo yung paghugas ng patay, di mahuhugasan yung patay. Hindi yung katulad ng yung magtatawag pa ng taga-kabilang bayan. Uy, may patay dito, hindi kayo marunong magjanasa, magpapunta kayo dito ng marunong. Kung alam mo, di ikaw na yung gagawa din, inshallah. Kaya yun yung ibig sabihin ng manarul bilad. Sila ay mga magiging minaret o pinanggagalingan ng liwanag ng bayan. Yung manar, actually ito rin yung yung lighthouse, yung parola, yung sa may dagat, yung may ilaw, manar din yung tawag doon, manar. Fakana lizaman alal mutaallimin. So itong mga tao na biniyaan ni Allah ng kaalaman, sila ay nagiging kasakasama ng mga nag-aaral. Kasi yung mga tao na may hilig sa pag-aaral, may hilig sa kaalaman, magtitipon-tipon sila eh. Kaya totoo yung salita. Ano yung kasabihan na yun? Ano yung kasabihan? Birds of the same feather flock together. Yung mga ibon daw na pare-pareho yung balahibo, nagsasama-sama sila. Sa mga maalam, nag-aaral, nagsasama-sama sila. Yung mga may saltik, nagsasama-sama din yun. Huwag kayong magtataka. Nagsasama-sama din yun sila. Ma'rifatu haqqil ulama wa ihtiramuhum wa takdiruhum. So yung mga tao na nakakakilala o may kaalaman kahit kaunti, kilala nila ang karapatan ng mga maalam at iginagalang nila sila at pinahalagahan. Waqad taqaddama dhikra ba'd al-wasaya lil muallimina wal kalamu al wujubi ihtiramihim wa fadl at-tabkir li majalisihim. At nabanggit na nung nakaraan yung ilang mga usapin tungkol sa paggalang sa mga mag-aaral, tagapagturo pala. Paggalang sa mga tagapagturo at ilang mga payo tungkol sa ilang mga pananalita tungkol sa pagiging obligado ng paggalang sa kanila at kahalagahan ng pagiging maaga sa pagdalo sa pag-aaral. So nabanggit na yung ilan. Yung mga nabanggit doon sa Adabul Muallimin, mula doon makukuha na natin yung ilang mga aral kung paano ba mag-aral, paano mga magagandang asal sa pag-aaral. Wa imtidadan lima sabaka sayakunul kalamu fi hadal mawdu bi aunillahi ta'ala wa tawfiqihi an ihtirami majlisil ilmi alladhi yajma'u haula'il ulama bi talamidihim. Bilang karugtong doon sa nabanggit ng nakaraan tungkol sa magandang asal ng tagapagturo. So ngayon naman inshallah ay ang magandang asal ng mag-aaral at ang kanyang pagpapahalaga sa mga pagtitipon sa pag-aaral na dito nga natitipon ang mga maalam at ang kanilang mga estudyante. Wa'ani bimajlisil ilmi al-mafhum al-shamil likulli makanin yulka fihi al-ilm. Ito na nga, yung kahulugan ng majlisul ilm. Ang kahulugan ng majlisul ilm, majlis ibig sabihin, literal na lugar ng kung saan umuupo yung mga tao, majlis. Galing siya saan? Anong salita? Jalasa, majlis. Pero pag sinabing majlis, mga hulugan din ito nga, lalo na majlisul ilm. Ito ay anumang lugar na ibinabahagi dito ang kaalaman. So maring masjid nga, classroom, seminar, ilalim ng puno, loob ng kuweba, kung saan mayroong pagtuturo,
majlisul ilm din yun, insyaallah. Sawaun, jathatul labu ala rukbihim bayna yadi syuyukhihim fi halakati tafidil Qur'anil Karim. Halimbawa dito, kahit ito ay lugar, halimbawa, di ba, ang inisip ng tao kapag classroom, merong upuan, merong mesa. Pero walang upuan, walang mesa. Yung mga estudyante nakaupo lang o nakaluhod sa kanilang mga tuhod sa harap ng tagapagturo sa kanila sa pagkakabisado ng Quran bilang halimbawa, o fi durusil masajid o sa mga pagtuturo sa mga masjid. Madalas naman sa mga masjid, wala namang upuan, di ba? Ito kasi sa totoo niyan, kaya lang naman dito nagkamesa kasi pagdating ko rito may mesa na. Sayang naman kung di ginagamit. Kaya ginamit na natin yan, nilagay dito sa gilid ng masjid. Pero kung wala yan, walang mesa, hindi rin naman ako papagawa ng mesa. Pero meron na kasi, kaya ang ibig sabihin, hindi obligado. Hindi obligado na merong mesa o merong upuan sa pagtuturo. Ginamit natin yan kasi nandito na yan pagdating ko. Nabubulok na nga yan nandiyan lang yun sa na ulan-ulanan lang yun, pakalat-kalat dito yan, yung mga mesa na yan Hinipon lang yan dito sa masjid. Dumating ako dito, ilang taon na rin nakatiwangwang itong masjid. Walang kailaw-ilaw nun Di ba nakapunta na kayo dito nun? Bata pa kayo, ilang piraso ilaw dito sa loob? Yun lang, di ba? Yun yung ilaw dito. Ito lang talaga, nandiyan sa sa mihrab. Tapos wala yung hagdan dyan. Basta magulo dito. Lagi may tumutulo. Napabayaan itong masjid nung una pang panahon. Technician. Napabayaan ito ng husto. Kaya ngayong yung inayos namin ito, ginamit na rin natin yung mga mesa na yan. Tapos nagdagdag ng ilaw. So, hindi naman obligado ngayon, merong mga mesa. So, kahit nakaupo ka lang sa sahig, walang problema. Katulad naman nangyari sa mga pag-aaral sa masjid. Aw jalasu alal maqaidi fil fusulid dirasiya o kaatil muhadarat al-jami'iyya. So, din, kahit nakaupo pa kayo sa mga upuan, sa mga classroom, o kaya sa mga muhadara sa mga university, pareho lang. Lahat ng ito ay majlisul ilm. Fakana tilkal amakin ta'du min majalisil ilmi madama yudkaru fiha ismallahi ta'ala. Ang lahat ng mga ito ay may tuturing na lugar ng pag-aaral hanggat binabanggit dito ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, anumang lugar ito na tinuturo ang tungkol kay Allah, yun ay majlisul ilm na may tuturing, insyaallah. Kasi nga, baka may maririnig kayo, paman, sabihin nila, hindi naman classroom yan, hindi naman madrasa yan, hindi naman ganito, ganyan. Ang anumang lugar na nagtuturo, nagbabahagi ng kaalaman tungkol kay Allah, lahat ng yun ay classroom, o lahat ng yun ay majlisul ilm. Wa yudrasu fiha ma yanfa'u at-tullaba wat-talibat min al-ulumi al-mukhtalifa allati laha atharuha alayhim fi hayatihim. At anumang lugar na kumbaga itinuturo dito, ang anumang magbibigay ng pakinabang sa estudyante, babae man o lalaki, sa iba't ibang mga kaalaman na mayroong positibong epekto sa kanilang buhay, majlisul ilm din yun. So, ibig sabihin, halimbawa mayroong lugar na ang tinuturo doon not necessarily Islamic. Diba? Halimbawa, mag-welding. Meron tayong classroom dito para sa pag-welding o ano pa man. Yung ngayon naisip ko nun, magandang bagay yun. Yung magkaroon ng ganon. Magkaroon tayo ng yung parang workshop dito. Si Isa pagturuin natin, mabuting-ting yan Hindi nakakatulog yan. Pag may gustong buting-tingin yan, hindi matutulog yan.
Maganda yung, so kung gano'n, halimbawa may ano, di ba? May classroom tayo para sa welding. Majlisul ilm din yun na may tuturing. Majlisul ilm. Siyempre, kung nababanggit si Allah, di mas mainam. Mas mainam. Pero yung sinasabing pagbabanggit kay Allah, kumbaga, yung pag-aaral, halimbawa pag-aaral ng welding, alang-alang kay Allah. Yan ang sinasabi ko na binabanggit si Allah sa pag-aaral. Na, kumbaga, kahit not necessarily Islamic, halimbawa, nagluluto lang kayo, tas nababanggit naman doon si Allah, ano pa rin yun? Majlisul ilm, insyaallah. Pero yun nga, unahan ko yung kambal. Nagwe-welding, tapos binabanggit si Allah, paano kaya yun? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kada pitik mo. Okay, pag nagluluto, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pwede naman. Pero wag nyo lang gawin katulad ng mga yung mga sufi, na meron silang dikir para sa lahat ng bagay. Nalala ko yung merong martial arts, ang tawag nila sa sa Malaysia, Indonesia, yung silat. Narinig niyo na yung penjak silat. Sa Mindanao, tawag nila kuntaw. Pero pareho lang yun talaga. Pareho lang. Para siyang actually mas malapit siya sa kung fu. Yung mga matataas na, kumbaga, kasi yun nanggaling yun sa mga sufi. Meron silang mga galaw na kada kilos nila, may dikir. May nag-demo sa amin nun. Pag kada suntok daw, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ganyan. Tinanong ko siya. Sabi ko, paano pag tinamaan ka? Anong dikir doon? Hindi siya nakasagot Kasi parang ang problema kasi ibang martial arts, ang pinag-aaralan lang, paano ka tumira. Hindi mo pinag-aaral, paano pag tinamaan ka. Sabi niya, walang turong ganyan. Anong sasabihin pag tinamaan ka? Tapos tinanong ko siya, hindi ba dapat sasabihin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sabi, hindi ko alam yun Yung pala, hindi naman talaga siya nag-aaral ng Islam. Kumbaga, yung mga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, doon niya lang nagagamit yun sa silat. Pero sa konteksto sa Islam, hindi niya ginagamit, kumbaga. Kaya lamang yung boxing sa lahat ng martial arts, yung boxing lamang. Kaysa boxing, napapractice ka rin paano masuntok Lamang ang boxing. Tsaka yung iba pang mga yung mga contact sports, lalong-lalo na sa karate, yung iba pa kasi mga karate, yung pinaka-popular na karate, Shotokan. Yun yung pinaka-popular. Pero marami pa iba-ibang klase ng karate. Baw yung Kyokushin na full contact, at iba't-iba pa. Sa anumang lugar na binabanggit si Allah, yun ay inshallah majlisul ilm na maituturing. Haytu tarbatuhum billahi subhanahu wa ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Na ito yung mga lugar na kumbaga nagiging isa sila kumbaga nagiging united sila sa kay Allah at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isa sa buhay dito ang Quran at ang sunnah. So kahit halimbawa gagawa tayo ng vocational na eskwelahan, kasi maganda rin yun ganun, vocational. So ganun din, majlisul ilm din yun na may tuturing. Majlisul ilm. وتؤمن أهمية احترام مجلس العلم لأنه موضع تهفه الملائكة. So magpapaunawa sa atin sa kung anong kahalagahan ng mga lugar ng pag-aaral dahil ito ay mga lugar na pinapaligiran ng mga anghel. Yung mga lugar daw ng pag-aaral. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة. At may kinalaman dito, dalil dito, yung hadith na iniulat ni Abu Huraira, iniulat ni Imam Muslim, majtama'a qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika. Hindi raw nagtitipon ang sinumang mga tao
na binabanggit nila si Allah. Liban na lamang napapaligiran sila ng mga anghel, wa ghashiyathumur rahmah, babalutin sila ng habag ni Allah, wa nazalat alayhimus sakina, at bababa sa kanilang kapanatagan, wa dhakarahumullahu fi man enda, at babanggitin sila ni Allah, ipagmamalaki sila ni Allah sa kanyang mga kasama. At syempre mga tinutukoy ditong kasama ni Allah, yung mga anghel. Sa pinagmamalaki ni Allah, yung mga mananampalataya na nag-aaral doon sa mga anghel. At natalakay na nga natin tungkol doon sa mga anghel. Di ba yung huling natalakay natin? Ano ba ang mas dakila? Tao ba o anghel? Di ba, naalala nyo? So dito sa dunya, yung anghel ang may tuturing na mas dakila. Kasi nagkakasala pa tayo dito sa dunya. Pero pagpasok ng tao sa paraiso, mas dakila na sila kaysa sa mga anghel. Ibig sabihin dito, kaya ko nabanggit yun, kung binabanggit tayo ni Allah, pinagmamalaki tayo ni Allah sa mga anghel habang tayo ay nag-aaral, ibig sabihin, napakainam ng ating ginagawa. Napakainam ng ating ginagawa. Kumbaga, pinag-uusapan tayo ng mga may inam na mga nilikha ni Allah. Doon si Allah, babanggitin ni Allah yung mga nag-aaral. O tingnan mo yung kambal, naantok na yan, pero nilalabanan niya yung antok niya, kape lang ng kape. Di ba kapuri-puri yun? Kapuri-puri na bagay yung ganun. At pinupuri nga ni Allah at pinagmamalaki niya sa kanyang mga kasama. Alhamdulillah. Ito yung panimula natin sa Majlisul Ilm. At panghuli inshallah ngayong araw, meron pang isang hadith ni ulat Imam at-Tirmidhi, idha marartum biriyadil jannati farta'u. Kapag dumaan daw kayo sa isa sa mga hardin ng paraiso, ay tumigil kayo rito at magpahinga. Kapag nadaanan daw ninyo ang anumang hardin ng paraiso, ay tumigil kayo rito at magpahinga. Nagtanong yung mga sahaba, wa mariyadul jannah? Kasi di ba wala pa naman tayo sa paraiso. Ano kayong tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madadaanan natin na hardin ng paraiso? So nagtanong yung mga sahaba, wa mariyadul jannah, anong tinutukoy ninyo na hardin ng paraiso? So sabi niya, majalisul ilm, ang mga pagtitipon para sa pag-aaral, yun ay mga hardin ng paraiso. Alhamdulillah. So yung mga pag-aaral, wag dadaan-daanan lang ng tao o kaya yung mamaliitin o sisiraan pa. Sa pahalagahan natin yung mga pag-aaral, insyaAllah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.